Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Araw ng Lunes sa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Dalawang kwento ng pagpapagaling mula sa iisang ebanghelyo. Sa pag-aaral sa Biblia, isa itong halimbawa ng tinatawag na sandwich style. Sandwich, ibig sabihin, isang kwento kung saan sa loob ng kwento may nakapaloob na isa pang kwento. Kaya sandwich, may ipinaloob na panibagong kwento sa isang kwento. Ang unang kwento tungkol dun sa pinuno ng mga Hudyo, lumuhod sa harapan ni Jesus, nagmakaawa, nakiusap. Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. Pananampalataya ng isang ama na nakikiusap para sa kanyang anak na namatay. At hindi pa halos natatapos ang kwento, isiningit ang isa na namang kwento. Isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Lumapit sa likuran ni Jesus, hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat para sa kanya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. At hindi nga nagtagal, naramdaman ni Jesus may humihipo sa kanyang laylayan ng damit. Sinabi niya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." At ang sabi ng Ebanghelyo, noon din gumaling ang babae. At pagkatapos ng kwento na ito, itinuloy yung naunang kwento. Dumating si Jesus sa bahay nitong pinuno ng Hudyo at nakita nila ang maraming mga manunugtog ng plauta. Naghahanda na sila para sa burol ng namatay na anak. At pagdating ni Jesus, sinabi niya, "Magsilabas kayo sa bahay. Hindi patay ang bata, natutulog lang." At pinagtawanan si Jesus ng mga tao, sapagkat malinaw sa mga tao, patay na ang bata. Kaya nga kami nandirito, nakikiusyoso, yung mga manunugtog naghahanda na para sa lamay. Pero hindi. Alam ni Jesus ang kanyang sinasabi. Pagpasok sa loob ng bahay, sa kwarto kung saan nandoroon ang bata, hinawakan niya ito sa kamay at ito'y nagbangon. At nagulat ang mga tao sa pangyayaring ito. Dalawang kwento sa iisang ebanghelyo. Kwento ng pagpapagaling, kwento ng pagbuhay mula sa kamatayan. Pero ang magandang bigyang diin ay ang pananampalataya ng dalawang taong nandirito sa kwento. Pananampalataya ng isang ama. Sumama lamang po kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa aking anak na kamamatay lang. Alam kong siya'y mabubuhay at siya'y gagaling. Pananampalataya ng babaeng 12 taon pinapahirapan ng kanyang sakit. Dinurugo 12 taon. Mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus
gagaling ako. At iyon ang nangyari. Pananampalataya. Meron ba tayo nito? Kung mayroon, yung pananampalataya ba na mayroon ka, kayang panghawakan sa harap ng matinding pagsubok? Yung tipong mananatili ka pa rin bang sumasampalataya sa Diyos kapag ihaharap na ng Diyos sa iyo ang matitinding pagsubok? Yung iba, sa harap ng matinding pagsubok, bumibitaw, pinanghihinaan ng loob, pinanghihinaan ng pananampalataya. Lumalayo, tumatalikod. Pero alam nating lahat, hindi iyon ang dapat na mangyari. Mas dumaranas sa matinding pagsubok, anumang klaseng pagsubok yan, mas lalo tayong dapat kumapit, umasa, at magtiwala sa Diyos. Ipatong lamang ninyo ang inyong kamay sa aking anak. Siya'y gagaling. Mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako. Ikaw, ano ang mga salita na punong-puno ng pananampalataya sa Diyos ang minsan mo na ring sinabi? At dahil sa pananampalatayang iyon, nangyari ang hinihingi mo sa Diyos. Amen.